Hi everyone! For today's video, magluluto tayo ng ginisang munggo. Pero at this time, ile-level up natin siya dahil lalahukan natin siya ng buto-buto ng baboy. Not totally buto-buto, meron din siyang mga laman-laman. At ayan, una ko na nga siyang pinakuluan ng mahigit 1 oras para maganda naman siyang kainin at malambot siya. 1 oras talaga yan guys, nakailang refill ako ng uling dyan. At habang naghihintay tayo na totally lumambot ang ating baboy, naghiwa na ako dyan ng ating panggisa tulad ng kamatis, bawang at sibuyas. Lalahukan din lang natin siya ng mga 1 tali na pechay. Ayan, tinanggalan ko na muna ng mga buto ang kamatis. At dahil marami kami ngayong tanghali nakakain, kaya medyo marami-rami yung aking lulutuin. Ngayong araw kasi pupunta ang aking kapatid at ang aking kaibigan, kaya naman nag-prepare tayo ng medyo marami-rami na food. Ang katambal ng ating ginisang munggo na may buto-buto ay pritong isda, galunggong. Ayan. Masarap naman kasi talagang kumain kapag may sabaw na, may prito pa. So ayan, kaninang umaga makwento ko nga pala, bumili kasi ako ng pang macaroni. Tapos ayan, pili-pili na ako ng mga pangsahog ng pang macaroni ko, nakompleto ko na yung mga sangkap, and then suddenly nung nasa tricycle na ako pauwi, naisip ko bakit yung binili kong macaroni is hindi elbow, yung pang sopas ba. Natawa na lang ako. Pwede naman kong palitan or pwede ko naman bumili ng iba, pero naisip ko wag na lang, kami rin lang naman yung kakain, so okay na yun. Di pagdating ko ng bahay, nakwento ko sa mga kasama ko, tawanan din naman sila, pero okay na rin yun, masarap naman. Yun nga lang, nagkulang kasi marami nga kami. Kumbaga parang nagtikim-tikim lang yung iba kasi sobrang konti pala yung nabili ko. Kaya ayun, kulang man at least nakatikim ang lahat. Pansin ko lang sa sarili ko guys, sa sobrang tagal na hindi ako nakapagluto ng mga Pinoy food, parang nakalimutan ko na yung bawat sangkap ng lulutuin. For example, nung nagkaldereta kami, hindi ko alam kung anong mga sahog-sahog ng kaldereta, pero dati alam ko naman yan kasi nagluluto rin ako. Tapos yung katulad niyan, tinatanong ko pa sa kapatid ko kung ano pang ilalagay ko. Ganun talaga siguro guys, kapag hindi mo na madalas lutuin, makakalimutan mo na yung preparation, yung mga rekado. So ayan na nga guys, malambot na ang ating buto-buto, kaya naman inilagay ko na yung munggo. Siya naman ang ating palalambutin, at dahil madali lang naman lumambot ang munggo, kaya ayan, natapos na agad natin ang pagpapalambot. Kaya naman dito sa kawali ay naggisa na rin tayo. Una, naglagay tayo ng konting mantika at isinunod natin ang bawang, sibuyas, at ang natitirang kamatis. Ayan. Pagkatapos natin yung igisa-gisa, palambutin ng konti ang kamatis, saka natin siya ilalagay sa ating munggo. Ayan, isinama na rin natin sa paggisa ang ating pechay. Sobrang mahal na pala guys ng mga bilihin talaga dito. Akala hindi ako naniniwala dati, pero ayan, napapatunayan ko na dahil yung binili ko na ano na yan, pechay, kalahating kilo siya, 60 pesos na yan. Ayan, at saka isinilagay na natin dito sa munggo na may buto-buto. At hahaluin lang natin ng ilang saglit at papakuluan ng mga 5 minutes ay okay na yan. Nilagyan din namin yan ng dahon ng sili para naman maraming sahog-sahog at saka konting libas. Kung familiar kayo sa libas guys, yun yung dahon na nilalagay talaga sa nilaga o sa mga sinabawan tulad niyang munggo. Maasim ang taste niya guys, kaya swak na pampalasa. So ayun lang yung video natin for today. Thank you for watching. Bye!